Ang mga piramide ba ay libingan ng mga paraon? Tanong ito na matagal nang kinahihiligan at pinagtatalunan ng mga eskolar at mananaliksik. Ngunit walang pagdududa ang opisyal na arkeolohiya. Ang mga gusaling ito ay ginawa para paglagyan ng labi ng mga pinuno ng sinaunang Ehipto. Pero sigurado ba talaga tayo na ganoon na yon? Nayon, sasamahan namin kayo sa isang natatanging paglalakbay kasama si Max Caranzano, isang mahusay na independiyenteng mananaliksik. Max Caranzano, isang inhinyerong elektroniko at eksperto sa mga teknolohiyang pang-impormasyon at artipisyal na intelihensya. Si Max Caranzano ay maraming taon nag-aral ng ating nakaraan at hinarap ang malalaking tanong na bumabalot sa mga sinaunang sibilisasyon. May akda ng 2 kahangahangang libro, Ang Bago Tayo at Ang Mga Diyoses ng Baha. Ang kanyang analytical at siyentipikong pamamaraan ay hindi lamang hinahamon ang mga opisyal na teorya, kundi nag-aalok din ng mga bagong pambihirang pananaw tungkol sa maaring nakalimutan natin sa ating nakaraan. Bago natin simulan ang kahangahangang paglalakbay na ito sa panahon, para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel dahil tanging sa inyong suporta namin magagawang ipagpatuloy ang pagsisiyasat at pagkukwento ng lahat ng bagay na lampas sa hangganan ng kaalaman. Ito ang unang tanong na magsisimula ng ating paglalakbay sa nakaraan. Talaga bang libingan ang dakilang piramid ng Giza? Kung gagawa ka ng libingan, dapat taglay nito ang mga katangian ng libingan anuman ang panahon o paraan ng paggawa mo. Alam naman ng lahat ang itsura ng libingan, siguro lahat ay nakapunta na ng sementeryo, di ba? Kapag may libingan, ano ang unang bagay na makikita mo sa libingan? Pangalan, di ba? Kung wala, anong libingan yon? Nilalagay mo ang pangalan at kapag mas malaki ang kapilya ng pamilya, mas pinapakita ang pangalan. May mga litrato, nakasulat kung ano ang nagawa niya sa buhay, may alaala at iba pa. At isang tao na may ego na kasing laki ng kay Khufu na nagpagawa ng libingang parang bundok na makikita mo mula sa buwan, nakalimutan niyang ilagay ang pangalan niya. Kasi para hindi siya matuklasan ng mga magnanakaw ng libingan, oo nga naman, kasi hindi mo talaga makikita ang malaking piramid. Ibig kong sabihin, may naririnig akong mga bagay na nakakakilabot. Naiintindihan mo? Ipagpatuloy natin ang ating pag-iisip at gamitin lang natin ang lohika bilang tanging kasangkapan. Pagkatapos ay susuriin natin ang mga bagay na tiyak na masasabi nating totoong matitibay na ebidensya. Pero sa ngayon, mag-focus muna tayo sa pagsusuri kung paano nga ba ang itsura ng malaking piramid. Isipin natin, kahit sandali lang, natanggapin ang palagay na ang malaking piramid ay talagang isang libingan. Pagkapasok natin sa loob at pagmasdan ang kalooban nito, may mga bagay na agad na mapapansin na, walang duda, medyo kakaiba. Yung unang bahagi, dagapang ka, paakyat, sa isang makitid at masikip na lagusan, hindi pantay at magaspang ang lahat. Pagkatapos sa isang punto, kailangan mong umakyat gamit ang mga kuko mo at dumaan sa gilid para makapasok ka sa malaking galeriya na biglang may taas na 5 metro gawasa. Architettura meravigliosa, incredibile. Makararating ka sa taas ng malaking galeriya kung hindi ka matatapilok o mapapakamali ng tapak. Isa sa mga lungga kung hindi ka mabalyan ng buto sa pagbagsak dahil hindi talaga ito ginawa para lakaran. Paano pa kaya para magbuhat ng patay sa balikat, lalo na kung nasa ibabaw pa ng isang sarkopago na may bigat na ilang dosenang tonelada? Pagdating sa itaas, may mataas na hakbang na mga kalahating metro na kailangang akyatin gamit ang kuko sa rosas na granito na hindi rin masyadong nakakapit para makapasok at muling yumuko ang ulo papasok sa isang antechamber. May mga sinasabing sliding door na panghadlang daw sa mga magnanakaw, pero ang totoo, kapag ibinaba mo ito, makakadaan ka pa rin sa ibabaw, at kapag itinaas mo, makakadaan ka pa rin sa ilalim. Kaya wala talaga itong nahaharangan. Tapos, yuyuko ka ulit at sa wakas, makakapasok ka sa silid na ito kung saan wala kang makikita, walang sulat, walang glifo, wala talaga dito. Narito si Khufu, ang pinakadakilang emperador sa lahat ng panahon, ang pinakadakilang paraon, ang pinakadakilang Diyos, kahit ano pa ang gusto mo. Wala talagang kahit ano, wala. Siyempre, wala rin ang momya. Siyempre. Kaya, pasensya na. Pero kayo ba, nakita nyo na kung ano talaga ang hitsura ng isang libingang Ehipsyo mula sa parehong panahon? Ibig sabihin, hindi isang libingan na 2,000 taon ang lumipas, isang libingang Ehipsyo mula 2,500 bago si Kristo. Kung hindi ito ay ika-4 na dinastiya, baka ika-5 o ika-6. Basta, pinsan siya ni Khufu. Ibig sabihin, puno ito ng mga dekorasyon.
puno ng buong kwento ng buhay ng taong namalagi doon. Makuulay, puno ng mga gamit ng paraon hanggang sa inilibing din doon ang mga lingkod, mga kabayo at lahat ng iba pa, iyon ang isang libingan. Ang isa naman, malinaw na hindi yon isang libingan. Isa pang kakaibang elemento sa loob ng malaking piramide ay ang presensya ng mga blok at estruktura na gawa sa granite, na ang pinagmulan at kahulugan ay nananatiling palaisipan. Matatagpuan ang mga blok na ito sa mga partikular na bahagi, tulad ng ilang seksyon ng bubong ng malaking galerya, o kaya naman ay nagsisilbing panara sa itinuturing na orihinal na pasukan ng piramide. Ang huling ito ay tinabunan ng 3 malalaking granite block na ayon sa mga arkeologo ay para hadlangan ang pagpasok sa estruktura. Ang granite, hindi tulad ng apog na bumubuo sa karamihan ng estruktura ng piramide, ay isang napakatigas na bato at mahirap trabahuhin. Nang matuklasan ni Kalipang Almamun noong ika-9 na siglo ang pasukan ng piramide sa di sinasadyang paraan, napilitan siyang maghukay ng ibang daanan sa paligid ng malalaking granite na block dahil mas malambot ang apog at mas madaling tanggalin ito. Pero ang pinaka-nakakalitong estruktura ng granite ay nasa itaas ng silid ng hari, ang tinatawag na mga silid na pampabawas ng bigat. Vengono definite dagli egittologi. Ang mga silid na ito na di nakikita mula sa silid ng hari ay nagtataas ng tanong, ano ang papel nila sa piramide? Bakit kailangan ng malaking yaman at pagharap sa teknikal na hamon para magtayo ng komplikadong estrukturang nakatago? Yung mga silid na tawag ng mga arkeologo na mga silid pampagaan ng bigat, pero para sa akin, hindi talaga yon mga silid pampagaan ng bigat. Inhinyerong elektroniko ako, pero kahit hindi ka eksperto, alam mo hindi yon mga silid pampagaan ng bigat. Una, dahil hindi yon umaabot sa panlabas na istruktura, kaya wala silang pinapagaan ni Katiting. At dahil mas mababa ang silid ng Reyna at mas mabigat ang nakapatong dito, wala siyang ganong mga silid pampagaan ng bigat, tama ba? Kaya para bang sinasabi mo, gumagawa ako ng mga pundasyon na may bakal na armadura mula ika-4 hanggang ika-5 at ika-6 na palapag ng bahay. Pero sa una, ika-2 at ika-3 palapag ay hindi ko ginagawa. Ibig kong sabihin, titingnan ka ng isang tao at sasabihin, ang tanga mo naman, ayaw kong tumira sa bahay na yan, babagsak lang yan sa akin pagkatapos ng 2 minuto. Sa puntong ito, di maiwasang itanong kung bakit ilang istruktura lang sa loob ng malaking pyramid ang ginawa sa granite. Kung hindi ito para sa katatagan ng estruktura, ano talaga ang layunin nila? Bakit granite lang ang ginamit sa ilang istruktura? Sa unang tingin ay parang walang pattern. Pero kung hindi mo talaga papansinin, kasi sa totoo lang, wala talagang kahit ano dyan na aksidente, wala talagang kahit ano. Dahil lahat ay malinaw na sumusunod sa isang particular na technical na espesipikasyon. Ibig sabihin, yung gumawa ng malaking pyramid ay may hawak na manual ng mga tagubilin na kailangang sundin ng eksakto. Hindi lang basta sinabing, gumawa ka ng malaking pyramid na maraming blok para makita at maintindihan ang kahalagahan ng paraon. Hindi, nakasulat doon. Diyan mo ilalagay ang blok na ganito ang itsura at dapat gawa sa apog. Yung 10 metro sa taas niyan, dapat gawa sa granite. Bakit? Dahil kung hindi ganon, hindi ito gagana. Isa yung produktong technological at maunawaan mo yon. Dahil ginawa ito ayon sa mga tsak na at masasabi ko ring imposibleng gawin. Imposibleng gawin para sa atin dahil hindi natin kayang ulitin iyon. Mga technological na espesipikasyon. Ang hamon ay maunawaan kung anong teknolohiya yon at ano talaga ang layunin ng sistema. Hindi, parang kung may makakita ng isang orasan na may balance wheel pagkatapos ng 10,000 taon at maintindihan niya na isa itong piraso ng teknolohiya. Dahil may mga gear ito, isang maliit, isang malaki, at iba pa, pero mula roon hanggang sa maintindihan na isa pala itong orasan, hindi naman ganoon kadali. Bago mo itanong kung ano yon, may mga tanong muna na dapat ay simple lang. Tulad ng, bakit ganun ito kalaki? Hindi ba sapat na gawin lang itong 50 metro ang taas? Bakit ginawa pa nilang 140 metro ang taas? At gumamit sila ng 6 na milyong block. At gusto kong sabihin, gumawa sila ng bagay na ilang milyong tonelada ang bigat, ibig sabihin, o sadyang wala silang alam. At dahil ginawa nila yon, malinaw na hindi sila ganon. O kaya naman, ang paggawa nito ng ganoon kalaki ay bahagi talaga ng mga espesipikasyon ng technological na produktong yon, ibig sabihin, kailangan talagang gawin itong ganoon kalaki.
Sa totoo lang, ang geometriya ng piramid ay may mga kakaibang katangian na talagang nakakapagpalito. Halimbawa, ang kabuuang haba ng base kumpara sa taas ng piramide ay malapit na konektado sa ratio ng circumference ng daigdig at ng radius nito. Ang kabuuang haba ng parisukat na base ng piramide ay isang representasyong nakaiskala ng sirkumperensiya ng mundo sa Ecuador, habang ang taas ay kumakatawan sa ugnayan ng radius ng mundo at ng sirkumperensiya nito. Ang dakilang piramide ng Giza ay sumasalamin sa mga proporsyon ng daigdig sa iskalang 1 sa 43,200 at ang 43,200 ay mahalaga sa sinaunang mga tradisyong numerical, kaya maaring hindi ito random na bilang. Gusto mong sabihing nagkataon lang? Gusto mong sabihin na kung ginawa nila ang libingan na may sukat na 1 sa 44,000, hindi na ba yun tama? Hindi pa rin ba yun magiging libingan ng dakilang Khufu? Eksaktong 1 sa 43,200 na isa pang precessional na numero dahil naka-align ito ng sobrang tumpak sa kasalukuyang mga polo celestial? Gusto mong sabihin na nagkataon lang yon? Bakit ginawa ang mga silid sa loob nito? Sa ibabaw ng sarkopago, nandun ang kinawag mong sende. Naroon ba ang mga silid na ito para bawasan ang bigat? Bakit ang mga silid na yon para bawasan ang bigat ay makinis sa ilalim pero hindi makinis sa ibabaw? Kung pagsasamahin mo ang ilang bagay, maiintindihan mo. Parang binuksan ng relo at napansin na may 2 kamay. Ano kaya ang ginagawa ng 2 kamay na ito? At nagsimula siyang mag-isip ng mga palagay. Halimbawa, siguro tinuturo nila ang mga bituin. Maya-maya, nakita niya ang mga numero at sabi niya baka panukat ito ng oras. Pero nang bumalik siya, napagtanto niyang relo pala yon. Ganon din dito, may mga bagay kang maunawaan. Ang unang bagay na maiintindihan mo ay ang pisika na nasa likod ng produktong technological na yon. Isa itong pisika na may kinalaman sa mga resonansya at may kinalaman din sa mga panginginig. At ito ay nagpapaliwanag na ng maraming bagay, halimbawa na lang ang mga materyales na ginamit. Ang pink na granite na ginamit sa ilang bahagi ay may mga katangiang resonante, kaya nga hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin ito sa mga high-tech na kagamitan. Ibig sabihin, kapag may quartz na rilo kang suot sa pulso mo, sa madaling salita, may piraso ng quartz sa loob ng relo na nagre-resonate at nagbibigay ng tak na dati ay ginagawa ng spring. Yun ay ginawa sa mas malaking sukat, kaya makikita mo na nagsisimula ng maintindihan ng iba't ibang bagay. Ang mga proporsyon kumpara sa planeta, halimbawa, at ang mga sukat. Saan nga ba nanggagaling ang mga vibration na ito? Itong mga vibration na nagpapagana sa aparato, itong mga vibration na nagpapagana sa produktong technological na ito, sino ang nagbibigay nito sa isang bagay na may bigat na 6 na milyong tonelada? Sa tingin ko, ang planeta ang nagbibigay nito. Kaya nga, pareho sila ng proporsyon ng planeta. Kung meron kang 2 tuning fork at ang isa ay nakatune sa A at ang isa ay nakatune sa Do, kapag pinatulog mo yung nakatune sa A, yung nakatune sa Do ay hindi gagalaw. Dahil hindi sila magkapareho ng proporsyon, hindi sila nakatune sa parehong nota. Kung may 2 tuning fork, isa malaki at isa maliit pero parehong nakatune sa A, kapag nag-vibrate ang isa, gagalaw din yung isa kahit magkalayo sila. Naalala ko yon. Kinukuha niya ang panginginig mula sa galaw ng planeta, kaya ganoon ang proporsyon nito tulad ng planeta. At malamang kaya ito naka-align sa mga polo celestial ng planeta, hindi sa magnetic poles kundi sa celestial, kaya sa axis ng pag-ikot. Dahil kung hindi ito naka-align, hindi ito gagana. Isang posibleng kumpirmasyon sa palagay na ito ay mula sa pag-aaral ng Departamento ng Nanopotonika at mga metamaterial ng Universidad ng San Petersburgo, katuwang ang Laser Zentrum ng Hanover. At inilathala ito sa prestihiyosong journal na Journal of Applied Physics. Ipinakita ng pananaliksik na ang piramide ay nakikipag-ugnayan sa mga along elektromagnetiko at kapag resonance, kaya nitong ituon ang enerhiyang elektromagnetiko sa mga silid sa loob at tuktok nito. Kaya, ang hugis na yon ay parang prisma na siyang ideya na unang pumasok sa isip ko. Ang prisma ang naghahati ng liwanag sa maraming kulay dahil sa hugis nito. Kung parihabang blok ng salamin lang, hindi mahahati ang liwanag. Kailangan prisma talaga.
At sa parehong kaso, ang pyramid ay tila kayang mag-concentrate sa ilang mga punto. Tingnan mo sa silid ng hari at tingnan mo rin sa tuktok. Kinukonsentra nito ang electromagnetic radiation. Kita mo, nagsisimula mong patunayan ng ideya na ito ay isang produktong technological at nagsisimula ka na ring maintindihan ang iba pang mga bagay. Isa itong produktong technological na may kinalaman sa mga alon, maging mga along seismiko, vibrational o elektromagnetiko man, hindi ganong mahalaga, mga baryasyon pa rin ang mga ito. Sabihin na nating isang physical na dami, isang electromagnetic field kaysa isang panginginig ng lupa dahil sa lindol, mga harmonics na may particular na katangian at particular na mga frequency. At doon, nagsisimula kang mag-isip ng iba't ibang bagay, nagsisimula kang magtanong, paano kung ganoon nga? Na gumagamit ng epektong piezoelectric, halimbawa, ibig sabihin ang epekto na kapag pinapag-vibrate mo ang isang piraso ng granite na may taglay na quartz, yon ay nag-generate ng kuryente. At paano kung ganito nga ang nangyayari? Ganitong klase ng bagay? Paano kung kapag kinonsentrate ito sa dulo, naglalabas ito ng ganitong uri ng enerhiya na pwedeng magamit pagkatapos? Siguro sa buong kapatagan ng Giza, kasi dapat nating tingnan ang kapatagan ng Giza bilang mga bloke, mga individual na monumento at hindi tulad ng kung paano natin tinitingnan ngayon ang isang planta ng kuryente sa lungsod. Ang mga grupo ng transformer, linya ng kuryente, refrigerator at microwave sa bahay ay gumagamit ng energyang yon. Bakit kailangan nating maging ganoon kalimitado? Kung ipagpalagay natin na ang malaking piramide, pati na rin ang buong complex ng Giza, ay talagang isang pagpapahayag ng isang advanced na teknolohiya, natural na mapapatanong tayo kung bakit wala tayong natagpuang malinaw na ebidensya na nagpapakita ng paggamit ng advanced na teknolohiyang ito. Tiyak ba tayong tama ang pahayag na ito? Kahit sa kasong ito, hindi ganoon ang sitwasyon. Mayroon talagang mga ebidensya at malinaw itong makikita. Para lubos maintindihan ang halaga nito at kung paano ang mga natuklasan na tatalakayin natin ay nagsisilbing hindi mapapasubali ang patunay ng teknolohiyang hindi natin alam. Dapat nating ipaliwanag kung ano ang iskalang Mohs na ginagamit para sukatin ang tigas ng material. Viene Ang bawat material ay binibigyan ng numero mula 1 hanggang 10 sa iskalang Mohs na isang coefficient ng tigas kung saan ang 10 ay ang diamante na siyang pinakamatigas sa lahat. At ang isa ay ang tok, halimbawa na napakalambot. Na yon, una sa lahat, pakiusap na isaalang-alang ninyo na hindi ito isang linear na scale, kaya ang pagkakaiba ng tigas mula 2 hanggang 3 ay hindi pareho ng pagkakaiba ng tigas mula 9 hanggang 10. Kaya parang may malaking agwat sa pagitan ng 9 at 10, dahil ang 10 ay doble ang tigas ng 9, samantalang ang 2 at 3 ay halos magkapareho lang. Para lang magkaintindihan tayo, ang marmol, yung mula sa Carrara, na akala natin ay sobrang tigas ay nasa bandang 3 lang, okay? Ang asero ay nasa bandang 5. il Ang tanso ay nasa bandang 3, 4 mga 3 at kalahati. Kaya sinasabi ng sukatang ito ng anumang bagay na may particular na Mohs ay maaari lamang magasgasan ng mga materyales na may mas mataas na numero. Kaya para magtrabaho, halimbawa sa marmol, kailangan mong gumamit ng bagay na may mas mataas na antas. Halimbawa, gamit ang tanso, magagawa mo, pero mahirap dahil halos magkapareho ang antas nila. Sa bakal at asero, mas madali mo na itong magawa dahil ang Mohs ng marmol ay 3 kumpara sa Mohs na 5 at kalahati ng asero. Siyensya ito, okay? Aham ito ng heolohiya. Kaya kung ikaw ay isang Egyptologist, hindi mo pwedeng sabihin na ang granite na karaniwang may Mohs na 7 ay napoproseso ng mga Ehipsyo gamit ang tanso. Dahil hindi ito posible gawin. Ibig sabihin, ang agham ng heolohiya ay hindi ito pinapayagan. Siyempre, kung 100,000 pait ang gagamitin mo, mauubos mo rin ang granite, dahan-dahan, pira-piraso. Pero hindi mo magagawa ang mga eksaktong hiwa, mga perpektong butas. Ngayon tayo, para subukang hiwain ang batong yon, kumbaga hindi parang mantikilya, kailangan nating gumamit ng mga bagay tulad ng topaz, corindon o diamante. Totoo, ginagamit ang diamond na gilingan para hiwain ang granite slab. Kaya ito ang siyensya, ito ang ating teknolohiya. Ngayon, kung titingnan natin ang iniwan nila sa atin, pasensya na,
Pero yung iniwan nila ay walang kinalaman dito sa mga bagay na ito. Dito tayo sa Karnak halimbawa, ibig sabihin ganito ang mga bagay na ginagawa nila. Ibig sabihin, ito ay isang butas at saka isang butas na may hugis ginawa sa rosas na granite. Ipaliwanag kung paano nila nagawa ito. Mamaya ipapakita ko ang ilang detalye. May 35 cm ang diametro pero may ipapakitang detalye. Napaka-espesyal kung saan natapos ang talim, kita ninyo kung saan nakaturo ang daliri ng taong ito, ipinapakita kung saan ang talim o ang sinad ng enerhiya. Hindi natin alam kung ano ang ginamit nila, nakikita ninyo ba ang sukat? Ibig sabihin, wala tayong gilingan na may diamante na mas manipis pa sa aspile at kayang hiwain ng granite. Naiintindihan ninyo? Wala tayong ganitong teknolohiya pero sila meron at narito ang ebidensya na may ganito sila noon. Sige, magpaliwanag kayo kung paano nila ito nagawa. Ito ang sikat na artepakto na numero 7 na inanalisa ni Sir Flinders Petrie, di ba? Ibig sabihin, kuniko ang hugis ng mga ebidensyang ito. Kaya paano ninyo ipapaliwanag kung paano nagagawa ng isang core drill na umiikot paloob doon na magbago ng diameter habang bumababa? Ibig sabihin, paano nagawa ang isang bagay na ganito? Ngayon, hindi natin kayang gumawa ng ganitong bagay. Wala tayong teknolohiya para dito. O mas malala pa, sa kasong ito, yung core drill sa loob ng butas ay lumiko. Ibig sabihin dito makikita mo talaga na gumawa siya ng kurba. Naiintindihan nyo? Kaya ang teknolohiya natin sa mekanika, kahit na may ultratunog gamit ang mga diamond drill at iba pa, ay hindi kayang gawin ang mga ganitong bagay. Nagawa nila ito dito mismo sa harap natin. Talagang hindi mapag-aalinlanganan. Tingnan nyo kung anong nagawa nila. Ibig sabihin, ganito ang mga gawaing ginagawa nila sa rosas na granite. Hindi natin magagawa yung dalawang butas doon dahil hindi natin kayang ikabit ang pangbutas na kailangang i-bolt sa granite block. At ito ay mga bagay na ginawa sa maliit na sukat. Dito, lilipat tayo halimbawa sa Timog Aprika, Timog Amerika. Makikita ninyo dito kung paano nila pinoproseso. Hindi ginamit ang tansong pait sa paghiwa ng diorite na ito. Nakikita ninyo ang marka ng, masasabi ko, ng diamond wire na ginamit nila sa pagputol nito. Kaya ito ay mga ebidensya. Pagkatapos, ang katotohanan na tungkol sa mga bagay na ito, syempre, hindi ninyo makikita kahit isang akademiko na magsasalita tungkol dito sa mainstream o sa kwarko tungkol sa mga bagay na ito, malinaw naman yon. Kasi kung ipapakita nila sa inyo ang bagay na ito, kahit sino ay magsasabi. Pero hindi magagawa ito gamit ang pait o hindi magagawa ang mga bagay na ito gamit lang ang isang alambre. Hindi mo magagawa ang kurbadong hiwa sa bato gamit lang alambre. Gets mo? Habang pabalik-balik lang ang alambre, hindi ito bababa ng ganito. Kaya, paano mo mahuhukay mula sa loob ang isang paso na gawa sa diorite ng ganito? Na may maliit na lieg na hindi mo man lang may pasok ang kamay mo. At higit sa lahat, paano mo ito nagagawang sobrang nipis sa loob na kapag nilagyan mo ng ilaw sa loob, nagiging transparent ito? Tayo, sa ngayon, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na ito. Marami pa at maaari akong magpatuloy ng ilang oras sa pagpapakita ng mga ito sa inyo. Pwede rin akong magpatuloy ng ilang oras sa pagpapakita sa inyo ng malinaw na patunay na hindi ito ginawa ng mga Ehipsyo. Tingnan ninyo, ito ay isang piraso ng kulay rosas na granitong panakip mula sa piramid ni Khefre. At dito, kitang-kita ninyo ang hiwa na ginawa ng mga iyon. Kumbaga, ng abansadong sibilisasyong ito sa granite. Perpektong hiwa, makinis at perpekto lahat. At dito makikita ninyo ang desperadong pagtatangka ng mga Ehipsyo na magawang magamit muli ang isang piraso ng granite na ito para gawing pangharan ng pinto o kung ano paman. Sumuko sila matapos maghukay ng 2 henerasyon at napagpasyahang hindi na nila kaya iniwan na lang nila ito. Ang lohika ng isang batang nasa elementarya ay napakasimple. Sabi niya, pero kung sila ang gumawa at ginupit ng lightsaber, bakit hindi na lang ginamit ulit ang lightsaber para hatiin sa gitna yung piraso? At ang sagot ay napakasimple, dahil hindi sila ang gumawa nun. Pero hindi lang ang teknolohiyang ginamit para gupitin o ukitin ang malalaking blok ng granite ang hindi maipaliwanag. Ang mga bakas sa ibabaw ng material ay nagpapakita na ang bato ay naging parang plastic o mas malambot kaysa karaniwan.
na parang pansamantalang naging madaling hubugin. May lumalabas na kakaibang ebidensya tungkol sa fenomeno na ito. Nasa malaking obelisko tayo. Dito makikita kung paano nila hinukay ang granite gamit parang kutsara sa paghukay. Kita nyo na hindi ito hinukay gamit ang pait. Halatang parang kutsara ang ginamit sa paghukay. Ganito ang marka kapag sumalo ka ng mantikilya gamit ang mainit na kutsara sa blok nito. At itong mga bagay na to, makikita mo sa Easter Island, makikita mo kahit saan. Kaya kung pupunta ka doon at bukas ang mga mata mo, kapag sinabi nila, oo, ginawa nila yan gamit ang mga bola ng diorita o ginawa nila gamit ang mga pait, sasabihin mo, tingnan mo, hindi rin naman. Pagkatapos, pupunta ka sa piramid ni Menkaure at makikita mong kalahati lang ang natapos na trabaho, pati kung paano ginagawa ang panlabas na balot. Ginagawa nila itong magaspang, inilalagay lang ang mga bato, kaya lahat ito ay bilog at pabilog ang hugis. Unang tanong na itinatanong ko, pero ikaw, kapag nagmina ka ng batong granite mula sa minahan, hindi mo naman ito nakukuha na bilog na agad, di ba? Hindi naman ito lumalabas na bilog na agad, di ba? Lumalabas ba itong may mga bitak o puro kanto? Paano mo mahuhukay ang isang bato mula sa minahan ng granite na bilog na agad ng ganyan? Kaya inilagay nila ang mga batong ito na bilog ang hugis na malayo sa may bita o sira at perpektong magkatugma sa isa't isa, tapos tinapyas nilang ibabaw at saka pinakinis gaya ng nakikita ninyo dito sa larawan sa kanan at pinaganda pa nila. Kita mo? Kita nyo, ako mismo ang kumuha ng mga larawang ito. Kita mo talaga ng malinaw. Hindi rin nila binawasan ng kahit sentimetro para pagandahin. Hindi. Ipinuwesto nila ng sobrang pabaya kaya kinailangan nilang tanggalin ng 40 hanggang 50 sentimetro ng granite. Paano nila tinanggal yon? Sasabihin ko sa inyo kung paano nila tinanggal gamit ang simpleng teknolohiya. Kung mahirap pakinisin, dapat inayos na nila agad ang mga bato, di ba? Gagawin sana nilang mas magkatugma ang mga bato para hindi na nila kailangang kiskisin at tanggalin ang 40 sentimetro ng granite. Ginawa nila yon dahil may shamir sila, kaya madali lang sa kanila. Makikikita ng malinaw. Sa sobrang dali, nagagawa nilang pantayin ito. Nakikita nyo dito. Na yon na lumalapit ako, tapos ilalagay ko ang kamay ko, makikita nyo talaga na wala itong kinalaman sa mga sinasabi nila tungkol sa pait, bola ng diorita, at baka pa. Pinag-uusapan natin ang teknolohiyang di natin alam. Yun lang. Kita nyo na ngayon. Tingnan nyo kung gaano karami ang tinanggal. Kita nyo ba ang batong ito? Ipapakita ko sa inyo ngayon. Itong batong ito ang nagpapaintindi sa inyo. Malinaw na nahulog ito mula dun sa taas, di ba? Pinapakita nito sa inyo kung bakit lahat ng mga batong ito ay bilugan ng hugis dahil lahat sila ay nakaumbok, lahat sila ay ganito ang pagkakabilog. Dahil noong inilagay nila ang batong ito doon sa taas, malambot pa ang batong ito. Totoo nga na ang base kung saan inihiga ang nasa ibabaw ay lumapat at naging patag, kaya nagpantay at nagdikit ng perpekto. Kaya ganito kapantay at kasikip ang mga pader na ito na kahit karayom ay hindi mo maipapasok sa pagitan. Parang kapag ginagawa mo ito, parang semento o putik. Kaya kapag inilagay mo sa ibabaw, lulapat ito ng perpekto. Siyempre, yung harapang bahagi kung saan walang pumipigil dito ay nanatiling nakausli, bilog at tumigas na gano'n ang itsura. Pagkatapos, gamit pa rin ang parehong teknolohiya, malamang nilambot, pinulido at pinakinis nila ito gaya ng ginagawa ng naglalagay ng palitada. Iyan ang sinasabi ng lohika batay sa mga ebidensya sa mismong lugar. Kaya kapag sinabing base sa mga ebidensya sa aktwal na lugar, ibig sabihin ay siyentipikong pamamaraan. Ibig sabihin, itong bagay na ito na ginawa gamit ang isang singsing na kainilyan, gagawin mo ba ito gamit ang isang pait na tanso, itong bagay na ito? Ito ay si Morse sa pagitan ng 6 at 7. Mga kaibigan, ayaw ninyo makita ang teknolohiya kasi nasa harap lang natin ito. Si Joseph Davidovich, isang Pranses na kemiko, ay nagmungkahi ng revolusyonaryong palagay. Sabi niya, maraming blok ng piramide sa Ehipto, lalo na yung apog, ay hindi basta inukit mula sa bato, kundi ginawa sa lugar gamit sinaunang konkreto o geopolimero. Ginawa ang material na ito sa paghahalo ng dinurog na apog, luwad, abo, at chemical na pandikit,
saka ibinubuhos sa mga hulmahan para maging mga blok. Ang teoryan ito ay maaring magpaliwanag kung paano ginawa ang ilan sa pinakamahihiwagang likha ng sinaunang panahon. Sa pagtingin sa detalye at komplikasyon ng mga estrukturang ito, mukhang hindi sapat ang hypothesis ng mga geopolymer para ipaliwanag ang sopistikadong teknik at antas ng katumpakang naabot ng mga sinaunang sibilisasyon. Kung titingnan natin ang Timog Amerika kung saan pareho rin ang issue, ito ay isang pagkakagawa mismo sa bundok. Sinasabi mo sa akin na ang bundok ay isang geopolymer. Hindi nila basta kinuha ang isang bahagi ng bundok at hinubog ito. Ang mga hugis ay ginawa mismo sa batong pundasyon ng bundok. Sa paligid ng Saksay Huaman, may mga buong nakausling bato, lahat ay pinutol at hiniwa na parang hinihiwa at hinuhubog mo ang laruang masa. Malinaw na hindi ito geopolymer dahil extrusion lang ito ng batong pundasyon mula sa ilalim ng lupa. Kaya ang teorya ng mga geopolymer na hindi ko kinokontra, pero wala naman talagang naipapaliwanag. Ibig sabihin, gamit ang geopolymer, baka isang block lang ng apog sa piramide ang maipaliwanag mo. Apog yun, hindi granite. Para lubos maintindihan ang galing ng sinaunang Ehipsyo, dapat nating lampasan ang Giza at ituon ang pansin sa Saqqara, kung saan may mga kamanghamanghang lihim ng sinaunang Ehipto. Mga 30 kilometro sa timog ng Cairo, matatagpuan ang Saqqara sa disyertong kalampas ng kanlurang pampang ng Nile, malapit sa Mitraina, sa sentro ng sinaunang kabisera ng Menfi. Sa Saqqara, matatagpuan ang hagdang piramide ni Pharaon Djoser, isang obra maestrang arkitektural na iniuugnay sa henyo na si Imhotep at itinuturing na kauna-unahang piramide na itinayo. Ngunit hindi lang ito ang Saqqara, may isa pang monumento na kahanga-hanga at misteryoso rin, ang Serapeo. Ayon sa tradisyonal na arkeolohiya, ang pambihirang underground complex na ito ay inialay sa pagsamba kay Apis, ang sagradong toro. Sa Serapeo, natuklasan ang malalaking granite sarcophagus na sinasabing naglalaman ng mga mummified na labi ng mga sagradong toro. Dayunpaman, katulad ng sa dakilang piramide, mas marami pa ring tanong kaysa sagot ang interpretasyong ito. Ang Serapeo ay nagsasalaysay ng kasaysayan sa dalawang panahon. Ang dakilang galeriya ang pinakamatandang bahagi at pinakakahanga-hanga dahil sa tumpak na pagkakagawa at laki. Ang napakalalaking granite sarcophagus, bawat isa ay 12 tonelada ang bigat, ay nagpapakita ng sopistikadong pagkakagawa na tila imposibleng maiugnay sa teknolohiya noon. Sa kabilang banda, ang mas bagong bahagi na may mas maliliit na galerya ay hindi detalyado, kaya't ngayon ay makikitang wasak-wasak. Dito natagpuan ang mga sarcophagus na kahoy, gamit sa libing, at mga mummy ng mga torong Apis. Natuklasan ang Serapeo noong 1850 at 50 ng Pranses na arkeologong si Auguste Mariette, isang mahalagang Egyptologo. Sa pagsisiyasat sa pinakamatandang bahagi, natuklasan niya ang 24 na sarkopagong yari sa granite. Karamihan ay bahagyang bukas at walang laman, at 2 ay wala sa pwesto. Ang isa, na nanatiling selyado, ay binuksan gamit ang pampasabog na naging sanhi ng pagkasira nito. Ngunit wala ring natagpuan sa loob. Sa modernong bahagi, natagpuan ni Mariette ang mga mummy at gamit sa libing. Ayon sa opisyal na teorya, matagal nang ninakawan ang pinakamatandang bahagi, kaya wala nang nahanap ng mga mumipikadong tor o gamit sa libing. Pero nakapagtataka ang paliwanag na ito. Bakit kaya iniwan ng mga magnanakaw na buo ang mas bagong bahagi? Lugar na may mahahalagang bagay at mumiya. May ebidensya ring nagpapahiwatig na ng matuklasan ito. Ang Serapeo ay buo pa rin matapos libu-libong taon. Kaya lalong hindi tiyak ang teorya ng panloloob. Mula sa unang pagsasalaysay ng mga pangyayari, makikita natin na may ilang bahagi na hindi malinaw. Gamitin natin ang parehong paraan gaya sa dakilang piramide. Pero bago tayo pumunta sa mga detalye, suriin muna natin ang estruktura ng Serapeo. Ito ang eskema, tulad ng ginawa ni Auguste Mariette nang siya ay dumating. Sige, papasok ka dito. Ito ang maliit na pasukan at pagkatapos ay ayun na. Sa madaling salita, naghukay sila, ginawa nila ang tunnel na ito dito, gumawa sila ng ilang silid, ilang alkoba na nilagay dito, at pagkatapos bigla silang gumawa ng isang kakaibang isa dito, ganito ang itsura. Ibig sabihin, para sa akin, hindi masyadong lohikal ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, parang gumagawa ka ng bahay na may pangunahing pasilyo at mayroon kang 4 na kwarto ng bahay na mapapasukan mo mula sa pangunahing pasilyo.
At pagkatapos, para sa banyo, gagawa ka ng pasilyo na 20 metro ang haba na parang walang dahilan, tapos sa dulo, liliko ng L para makapasok sa banyo. Kung may pumasok dito, mapapansin niya at tatanungin, bakit? Sorry, sino ang arkitektong gumawa nito? Maliban na lang kung may functional na dahilan, ibig sabihin, baka yun ay isang technical na espesifikasyon ng isang bagay na malinaw naman, lalo na higit pa sa malaking pyramid ay isang technological na aparato. Mapapansin mo na marami talagang ganitong bagay. Bakit pa kailangan ng isa pang pasilyo dito kung meron na doon? Ibig sabihin, talagang enjoy ka ba sa paghuhukay sa ilalim ng lupa at bato? Bakit kailangan pa ng pangalawang pasilyo? Bakit kailangan pang paghiwa-hiwalayin ang mga box na to sa paghuhukay ng 10 metrong pasilyo kung pwede namang gawin dito na mas luhikal, di ba? Bakit kailangan gawin lahat dito ng ganito? Bakit kailangan pa itong ihilig ng ganito? Ito halimbawa sa elektronika o sa pisika, kasi pagkatapos kung ang sinusukat mo ay isang electromagnetic field, isang kuryente, isang voltahe, yon ay elektronika. Kung ang sinusukat mo ay isang alon ng panginginig, halimbawa isang alon ng hangin na sumisiksik at lumalawak, pareho lang ang prinsipyo. Sige, itong bagay na nakikita ninyo dito ay tinatawag na loop. Tinatawag din itong closed loop. At ito mismo ang ginagawa mo sa elektronika o sa akustika para makalika ng resonansya. At ito rin mismo ang uri ng prinsipyo na nakita ko sa aking personal na opinyon sa Dakilang Pyramid. Ito ang dahilan kung bakit may 3 malalaking takip na rosas na granite sa dulo ng pababang lagusan, na hindi inilagay doon para pigilan ang mga magnanakaw ng libingan, kundi para lumikha ng resonansya sa loob ng makinang Dakilang Pyramid. Ang parehong bagay ay natagpuan ko rin dito. Ito ang mga lagusan na hinukay ng mga Ehipsyo. Sila na pinapaniwala tayo ng grupo ng mga Egyptologist na sila rin daw ang gumawa ng mga bagay na ito dito. Isang bagay na agad mapapansin kapag tinitingnan ang mga sarcophagus na ito ay ang napakalaking laki ng kanilang mga takib na tinatayang may bigat na mga 20 tonelada katumbas ng bigat ng humigit kumulang 13 na karaniwang sasakyan. Para saan ba ang ganito kabibigat na takib? Bakit kailangang maging sobrang bigat ng mga ito? Itong mga toro na inilalagay nila roon, patay at mummified, pero parang sobrang likot nila na kailangan talagang lagyan ng mabigat na takip para di sila makalabas. Bakit ang bigat ng mga takip kaya hindi natin ito magalaw? Kaya yung mga gumawa nito na malinaw namang may lakas at talino, kasi kung wala, hindi nila magagawa ito, ginawa nila ito. Ganun lang. Mabigat ang takip dahil malinaw na kailangan talaga itong maging mabigat, kasi kung hindi, may hindi magiging tama. Ngayon, ang pangalawang tanong ay, kung kailangan mo talagang gawing mabigat, masasabi ko na siguro dahil kailangan itong pigilan ang isang bagay sa loob ng kahon, na kung hindi, ay lalabas. Hindi ko sinasabing isang halimaw, alien o kung ano paman. Halimbawa, isang puwersa, di ba? Nagkakaroon sa loob ng parang presyon, isang uri ng puwersa, na kung hindi mabigat ang takip na yon, baka natanggal na ang takip at naputol, sa tingin ko, ang paggana ng aparato. Hindi rin nagkataon si August Mariette nang pumasok siya sa mga sarcophagus, napansin niyang maayos ang pagkakasalansan ng mga bato. Parang dinagdagan pa nila ng dagdag na bigat. Dahil, sa madaling salita, baka isa pa itong dagdag na panukalang pangkaligtasan bilang garantiya. Ang sobrang laki ng mga takib ay nagpapaalala sa pag-aaral ni Inhinyerong Aerospatial Christopher Dunn. Matapos ang serya ng eksaktong pagsukat, napansin niya na ang silid ng hari sa malaking piramid ay may malinaw na palatandaan ng paglawak. Ang mga bitak sa pader ang unang palatandaan na nagdulak sa kanya na suriin ang silid. At nadiskubre niyang tila na deporma ang mga pader na parang may malakas na puwersang tumulak mula sa loob. Sanhi ng mga pinsalang nakita. Ang hindi maipaliwanag na phenomenon na ito ay nagdudulot ang tanong, may koneksyon ba sa pagitan ng mga anomalya at ng higanteng takib ng mga sarkopago sa Serapeo ng Saqqara? Ito ang ebidensang hindi matatawaran. Ito ay isang kahon na nasa loob, hindi ito na-access. Mayroon lang akong mga larawan.
Isang kahangahangang kahon ito dahil napakalaki. Tingnan ninyo ang tao sa tabi nito. Itinabi ang kahon na ito sa sulok dahil itinabi nila ito dahil sira na. Kita ninyo? May bitak ito. Kung ito nga ang mga kabaong ng mga toro ni Apis at ikaw ay naghukay ng walang henerasyon gamit ang diorite na bola para gawin ang sarkopago na ito tapos nagkaroon ng bitak sa dulo, hindi mo basta-basta itatapon ang bagay na ito. Lagyan mo lang ng konting masilya, ayos na. Ibig sabihin, ayos na yon. Hindi naman kapag nagkamali ka ng butas sa drill para sa huling aksesorya sa banyo, tatawagin mo pa ang tagalagay ng tiles at aalisin lahat para magsimula ulit. Tatakpan mo lang yung butas kahit paano at ayos na. Hindi, itinabi na nila yon. Bakit nila yon itinabi? Sasabihin ko sa inyo kung bakit nila yon itinabi. Kasi hindi na gumagana. Kasi may bitak na yon. Kasi kapag nagkaroon ng bitak ang isang violin, hindi sapat na lagyan lang ng masilya. Hindi natutunog ang violin na yon. Hindi na rin ito matutuno. Talagang nakakaintriga ang lumalabas mula sa pagmamasid sa mga pambihirang sarkopago na ito. Kapag tiningnan mo ng mabuti, mapapansin mong ang labas ng mga sarkopago ay medyo magaspang ang pagkakagawa, habang ang loob naman ay nagpapakita ng napakatumpak na pagkakagawa, halos imposibleng gawin. Sa pagmamasid sa loob ng isa sa mga sarkopago na ito, makikita natin ang mga hiwang perpektong tuwid, mga sulok na eksaktong-eksakto, hanggang sa milimetro na umaabot, hanggang sa pinakailalim ng walang kahit kaunting kapintasan. Ang ganitong kalidad ng pagkakagawa ay tila imposibleng gawin gamit ang mga tradisyonal na kagamitan noong panahon na yon, tulad ng tanso na pang-ukit at buhangin na nakakaagasgas, kundi maging ang makabagong teknolohiya ngayon ay nahihirapan din dito. Kahit na yon, para makamit ang ganitong antas ng katumpakan, Kinakailangan pa rin ang mga espesyal na kagamitan na sadyang ginawa para lumikha ng mga sulok at ibabaw na walang kapintasan. isa pang kahangahangang detalye ay na kapag nailagay na ang takib, ang sarkopago ay nagsasara ng mahigpit na may ganoong kasinupan na ang takib at ang base ay eksaktong magkatugma na nagreresulta sa isang selyadong pagsasara. Ito ay nagbabangon ng isang nakakaintrigang tanong. Kung ang mga sarcophagus na ito ay nilayon bilang mga libingan para sa mga torong apis, bakit ang loob ay pinino ng napakaingat, samantalang ang labas ay mas magaspang? Ang ganitong paggawa ay may saysay lamang kung tatanggapin natin na ito ay hindi isang libingan, kundi isang bagay na iba. Isang bagay na nangangailangan ng perpektong loob at panlabas na hindi nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga sa itsura. Sa lahat ng ito, may dagdag pang kamanghamanghang bagay. Ang mga paggawa sa mga sarkopago ay hindi ginawa sa labas, kundi direkta sa ilalim ng lupa. Alam natin ito dahil may natuklas ang hindi pa tapos na mga sarkopago sa Serapeum na nagpapakitang dinadala ang mga ito sa lagusan habang hilaw pa at doon tinatapos. Ngunit dito lumilitaw ang isa pang tanong. Paano nila nagagawang magsagawa ng napaka-eksaktong paggawa sa mga lagusan na walang sapat na ilaw at walang bentilasyon? Hindi natin kayang gawin yon sa loob gamit ang ating teknolohiya. Dahil kung gagamit ka ng diamond na gilingan at nasa isang maalikabok na lugar ka, sa loob, walang ilaw at buputo, pagkatapos ng 1 minuto ay masasakal ka na sa buhangin. Sige, naputol mo ang kamay mo dahil di mo makita. Pero kung halimbawa, gaya ng binabanggit ng mga midrash na Hudyo sa Talmud at sinasabi nila na si Moises gamit ang shamir ay inukit ang napakatitigas na mamahaling bato ng banal na balute. C'è un nome che adesso non mi ricordo. Inukit niya gamit ang shamir. Ang shamir ay hindi gumawa ng ingay at hindi nadulot ng anumang tira-tirang material. Kaya alam mo na kung may teknolohiya silang madaling naguukit at walang natitirang material. Kaya hindi ito teknolohiya na gumagamit ng marahas na puwersa, hindi ito teknolohiyang nakakaagasgas. At kaya malamang hindi ito lumilika ng alikabok, hindi ito nagdudulot ng kahirapan. At kaya pwede ring magtrabaho kahit doon sa mga lugar na napagtrabahuhan na, kaya doon sa ilalim sa mga lagusan. Gaya sa Giza, may mga konkretong elementong nagtutulak ding isipin ang paggamit ng isang teknolohiyang hindi natin alam. May mga palatandaan na nagpapaniwala sa atin na kaya ng sinaunang tao manipulahin ang materya at gawing madali itong trabahuhin sa paraang di natin alam, pero mahihinuha sa pagmamasid. Ang ganda nito, ito ang pinakamaganda sa lahat dahil dito makikita mo talaga na ang batong ito noong pinroseso ay nasa isang metamorphic na estado, parang semi-solido. Kita mo ng malinaw kasi bumagsak yung gilid
Naiintindihan mo? Kita mo na yung linya ng gilid ay bumagsak, parang kapag tinutunaw mo ang isang piraso ng plastik. Bukod pa dyan, kapag nandun ka, mapapansin mo na kahit sa mga bitak na ito, sa mga mukhang natapyas o may UP, makinis din sa loob. Sino ang mag-aabala at lalo na paano mo gagawin na pakinisin ang loob ng isang UP? Naiintindihan mo? Itong mga UP na nakikita mo dito ay lahat makinis. Bakit? Dahil hindi mechanical ang paraan ng pagkinis. Ito ay isang bagay na masasabi ko enerhetiko na nagpapabago sa physical at chemical na katangian ng material sa kasong ito ng bato. Dito makikita mo na malinaw na hindi ito isang geopolymer. Nakikita mo ba? Ang mga natural na ugat ng bato. Ibig sabihin kung gagawa ka ng geopolymer, hindi mo ito magagawa gamit ang mga ganitong bagay. Maraming ganitong halimbawa. Heto, ipapakita ko sa iyo ang isa na di masyadong kilala. Nandito tayo sa kapatagan ng Gizya. Diyos lang ang nakakaalam kung saan ito. Malamang natakpan na ng metro-metrong buhangin ang batong ito. Buti na lang may mga larawan. Nakikita mo ba ang larawang ito? Aba, interesante na ito. Kasi paano mo magagawang butasin ang ganitong klaseng puting granite gamit lang ang tansong bagay? Interesante na talaga yon. Pero hindi pa yan ang pinaka-interesante. Ang pinaka-interesante sa larawan ay nandito. Dito, nagkamali ang gumawa ng butas. Kita mo pa nga yung doble, di ba? Ginawa niya muna yung butas dito. Nadulas yung gamit niya kasi gumawa pa siya ng butas dito. Sabi niya, ay buwisit, dapat pala sa kabilang sulok sa ibaba ko ginawa, hindi dito. Kinuha niyang muli ang tiamir at nilagyan ng masilya. Ang pambihirang paggawa tulad ng sa Ehipto ay hindi lang matatagpuan sa kahabaan ng Ilog Nile. Kung lilipat tayo sa kabilang panig ng mundo, partikular sa Peru, sa lungsod ng Cusco, maaari nating hangaan ang Templo ng Araw na kilala bilang Coricancha, isa sa mga pinakasikat at kahangahangang pook arkeolohiko ng sinaunang sibilisasyong Inca. Makikita rin dito ang megalitikong pader na gawa sa andesite o diorita, mga matitigas at mahirap trabahuhin na materyales. Sa kabila nito, ang mga batong ito ay perpektong kiniskis at ang kanilang mga sulok ay napakatusok at eksakto na talaga namang nakakabilib. Mas maganda pa ito dahil dito makikita mo talaga ang bakas ng daliri na iniwan nila, kitang-kita mo talaga. Ibig sabihin malinaw na malambot ang batong ito dahil nung may nag-iwan ng bakas ng daliri, yung natanggal na materyales ay naipon sa gilid. Tulad ng tama mong ginagawa kapag isinawsaw mo ang daliri mo sa isang cake na may cream o sa isang ladrilyo na basa pa o sa semento na hindi pa natutuyo. Ibig sabihin marami talagang ganito kahit saan. Pero kung pupunta ka lang para sumakay ng kamelyo o makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng guide, pagpatay mo ng kamera, nagigising ka bigla kapag tinanong ka niya, paano kung magsabi ako ng iba, matatanggal ba ako sa trabaho? Basta, hindi ko na kailangan sabihin pa sa'yo, nakikita mo rin naman ang mga bagay-bagay. Sa puntong ito, hindi maiwasang itanong kung sino talaga ang sinaunang sibilisasyong may advanced at misteryosong teknolohiya na kayang magtayo ng kakaibang estruktura. Tinitingnan din natin kung may bakas ang sibilisasyong ito na tutulong maintindihan ang pinagmulan at pamana nila. Manatili tayo sa Ehipto, maaring may mahalagang pahiwatig na matatagpuan sa Edfu, sa kanlurang pampang ng Nile, sa gitna ng mataas na Ehipto. Dito makikita ang isang magandang templong inialay kay Olo, Diyos na lawin at mahalagang Diyos sa panteon ng Ehipto. Ang templong ito at ang mga inskripsyon at alamat nito ay maaring may bahagi ng mas matanda at mas malalim na kasaysayan na magdadala sa atin sa mas malawak na pagkaunawa sa misteryosong kulturang ito. Isa itong medyo batang templo mula sa panahon ng mga Ptolemaico kaya nasa ika-3 siglo bago ipanganak si Kristo. Pero ayon sa mga teksto ng Edfu, ang templong ito ay itinayo sa ibabaw ng isa pang templo na paulit-ulit na itinayo sa ibabaw ng naunang templo. Dahil karaniwan nilang itinatayo ang ilang uri ng mga sagradong monumento sa parehong lugar dahil iyon ay isang lugar na itinuro ng mga unang Diyos, ibig sabihin mga sinaunang Diyos. Sa mga panloob na pader ng templo ng Edfu, may mga nakaukit na hieroglyphic sa mga dingding. Ang mga pinakamahalagang bahagi ng isang kosmogonya, kaya ng isang kwento, sabihin na natin, ng pinagmulan ng sibilisasyong Ehipsyo. Kinopya uli ng Itayo ang templong iyon. Kaya ang pinag-uusapan natin ay panahon ng mga Ptolemaico.
kaya napakakamakailang panahon mula sa mga librong malamang ay nagkakalasa-kalas na, di ba? Kaya sa halip na mawala, isinulat na lang nila yon sa templo. Pumapasok sa isip ko na baka nasa paligid tayo ng panahon ng pagkasira na aklatan ng Alejandria. Kaya baka may kinalaman din yun dito. Ang mga aklat ni Platon, yung ipinangako ni Sonsis na ipapakita kay Solon, ay tiyak na nasa aklatan ng Alejandria noon. O baka naman nasa isang templo ang mga iyon, o kaya isa itong estrukturang pangparisa sa malapit sa Alejandria? Anong nakasulat sa mga tekstong ito ng Edfu? Nakasulat doon na ang mga sinaunang Diyos, kaya ang mga tagapagtatag ng Ehipto ay dumating sa Ehipto mula sa isang isla na matatagpuan sa kanluran, sa karagatan. Ang isla ng mga Diyos kung saan ipinanganak ang unang sibilisasyon, isang isla na lumikha ng mga kolonya sa buong mundo kabilang ang Ehipto. Kaya ang Ehipto ay isang kolonya ng islang ito, ng sibilisasyon ng mga Diyos, ng islang ito sa gitna ng Atlantiko, at ang islang ito ay nawasak sa isang malaking sakunang dulot ng mga sandata. At ang mga nakaligtas, ang mga Diyos na nakaligtas mula sa sakunang sumira sa isla ng mga Diyos, ay bumalik sa kolonya ng Ehipto na hindi naapektuhan ng sakunang iyon. Ito rin ang sinabi sa atin ni Sonsis sa Timeo upang muling itatag ang mundong nawasak. Kailan sila dumating doon? Dumating sila eksakto sa pagtatapos ng Younger Dryas, kaya pagkatapos ng malaking sakunang kosmiko na sumira sa sibilisasyong nauna sa atin. Kaya ano ang nakasulat sa mga teksto ni Hetfield? Sa mga teksto ni Hetfield, nakasulat na ang Ehipto ay isang kolonya ng Atlantis na nakasulat din sa Timeo. At nakasulat din na ang sibilisasyong Ehipsyo ay muling itinatag ng mga nakaligtas na taga-Atlantis na pagkatapos ng kalamidad ay bumalik sa pamumuno ni Thoth sa kaparangan ng Ehipto at sila ang nagtakda ng mga alituntunin ng sibilisasyong kailangang muling itatag. Tinukoy nila kung saan itatayo ang mga sagradang monumento na tinatawag nilang primeval mound, at sa mga primeval mound na ito, sa mga punso o tumuli na ito, may isa na tinatawag na dakilang punso at ito ay nasa tabi ng isang malaking ilog. Sino kaya ang may alam kung ano ang dakilang punso sa tabi ng malaking ilog? Sa mga teksto ni Hetford, nabanggit din ang teknolohiya. May malinaw na pagtukoy sa teknolohiya ng mga Atlantideo at ang pagtukoy na yon ay may koneksyon, may napakatibay at direktang linya na hawak ng liga. Yung teknolohiyang nabanggit ko tungkol sa malaking pyramid, tinatawag nila itong mata ng tunog. Ngayon, tinatawag natin itong mata ni Horus. Pero pareho lang yon. Ang pinagmulan ng simbolo ng mata ni Horus ay tinatawag na Olin, at ito ay isang sagradong simbolo ng Mesoamerica na nangangahulugang paggalaw. Panginginig. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang Diyos ay ang salita. Ang banal na tunog ng Hom. Sa lahat ng relihiyon, sinasabi na ang panginginig ay ang pisika ng lumikha. Isa na namang kaakit-akit na kwento magdadala sa atin sa isang malayo at nakalimutang panahon. At dahil kay Massimiliano Caranzano, mabibigyan tayo ng pagkakataong pag-aralan ito ng mas malalim sa paparating na video na tiyak na makapupukaw ng inyong interes. Sa pagtatapos ng kapanapanabik na paglalakbay na ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong iniisip. Makikita sa video description ang mga link para sa pananaliksik ni Massimiliano Caranzano. Inaanyayahan din namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami at hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa susunod na kwento.